Ako po, agree po ako dito sa pinag-uusapan, mga kababayan. Ito yung Ito, si Llamas, si Michael Pahatin, at medyo maliit na yung pangalan nung isa eh. Pinag-uusapan kasi dito, ang sabi ayan tameme, mga bata ni Romualdez, no match kay Digong, tas question mark. Ako, unang naisip ko dito, yung pangalan nila, Young Guns. Ayan. Sabi ko, aba, okay to, sumasagot to Pumunta ka dito sa Kongreso. Ipaalam mo sa amin, ipakita mo sa amin kung paano ka sumipa. Ganyan. Sagot na namin ang pamasahe mo. Pumunta ka lang dito sa Kongreso. Ganyan, mga kababayan. Sabi ko, aba, sumasabay ito kay Congressman Benny Abante Talagang pumapalag din yung mga bata Pero po, mga bossing, doon sa hearing, sabi ko parang, ano ba yan? Nilamon sila ng dating Pangulong Duterte. Sila lang po, mga bossing Sila lang po. Medyo, para, ano bang word yun? Kumbaga, yung para silang na starstruck sa dating Pangulong Duterte. Ganun yung napansin ko mga bossing. Lalo na si Adyong. No? Lalo na si Adyong, mga kababayan. Sabi ko, wait lang, ang layo, ang dami na sinasabi ni Adyong Parang parang iba na hindi kagaya ni Benny Abante, no? Talagang rektahan ng mga tanong ni Benny Abante, ni Congressman. Eto po, mga boss. lang ni Digong Para lang siya nagmamadyong. No, alam lang niya no? Ayan, kita niyo po Si Digong daw parang nagmamadyong lang daw, mga bossing. Nung kaharap na po yung mga Young Guns. Dapat i-call mo yon yung laro niya. Katulad ng ginawa ni Congressman Luistro. Ayun! Tama po, mga kababayan. Ako, napansin ko din po kay Congresswoman Luistro Eto yung tanong ko, yan lang ang sagot mo. Pag hindi ka sumagot, bahala ka dyan. May tanong ulit ako. Kumbaga, etong mga katanungan ko ang dapat mong sundin. Kaso po, mga bossing, doon sa mga Young Guns, medyo sila yung nag-go with the flow doon sa flow ni dating Pangulong Duterte. Na starstruck nga ba? Or medyo kumabog lang ng konti ang dibdib nila, mga boss. No? Kasi si Congresswoman Luistro, pag hindi sinagot ni Digong, tutuloy siya doon sa susunod na tanong. Hanggang sa ganun, ang ganun, ang ganun. So, ang nagwe-weigh, si Luistro. Ikaw, sagot ka lang dyan ang sagot. Tulad. Very cool na pinakita. ito yung responsibility mo, ito yung krimen mo. Ito yung mga kontradiksyon sa sinasabi mo. Diba? Ganun yung dapat may ganung klaseng koordinasyon. Yung walang kwentang sasabihin, patahimikin mo na, lagay mo na sa Committee on Silence. Diba? Si Paduano yun, di ba? Tama ba ako kung di ako nagkakamali? Alam ko si Paduano din, ganun di ba? Hindi ka pwede magtanong. Pag nagbura ka, eto ang kalalagyan mo. No, mo na yung gagamitin mo, yung mga titira. Halimbawa, kung dati yan, sila Kwanyan, sila Fariñas, di ba? Sila Boyet Gonzales, sila Boy Remulla, yan yung mga titira, di ba? Or much later, mga tipo ni Ronnie Zamora, ni kumbaga, iwan na kaila Benny Abante, sino pa ba? Si Congressman Paduano, Dan Fernandez, saka yung taga Maynila, yung nagsabi kay dating Pangulong Duterte na salot daw. Yun dapat nandoon din yun di ba? Tapos yung medyo parang kinakabahan, sa gilid muna kayo. Di ba? Garcia, Edsel Lagman. Dapat may mga ganun kayo. May gravitas ba? May gravitas na hindi pwedeng ibudol. No? Hindi pwedeng i-divert. Magpo-focus. Alam naman po natin, mga kababayan, na ang estilo po ng dating Pangulong Duterte. Kukuhanin yan yung diskusyon, kukuhanin yan yung pag-uusap ng pasigaw. Upang sa ganon, ikaw na yung susunod kung saan nila gustong dalhin yung usapan. Ganyan sila Sa madaling salita in short, mga bossing, kumbaga, sindakan. Sisindakin ka na nila upang sa ganon, medyo kumalma ka ng konti sa kanila. At sila yung masunod sa'yo. Ganon po. Para po sa akin, mga kababayan,
medyo ganun po yung nangyari doon sa mga young guns, no? Especially Congressman Adjong. Yan yung mga magagaling eh. Dapat ganyan ang itapat nila. No? Sek, Yung mga baka gusto mo Boyet Gonzales yun, sanay yun sa Barubalan eh. Oh. Si Congressman Boyet, dapat ganun yung iaharap nila. Ako po, mga kababayan, napansin ko din po talaga yon doon sa sa young guns. Yung mga walang hiya, nakatulad namin ni Michael. Baka walang hiya rin. Gusto ko makarinig ng pangalan. Baka, are you willing to name names? Sino ang kinulang ng gravitas tulad ng sinabi mo ngayon lang? Ako para sa akin si Adjong. O kayo na po ulit. Yung Congressman Suwan, hindi ko alam kung sinasabi niya eh. Mga tanong niya, tapos biglang natapos. So dapat malinaw yung iyong objective, no? Hindi ko naman balak ikwan si Congressman Suwan. Pero next time ayusin niya, no? Ano yung kanyang line of attack? No? Ano yung kanyang line of attack? Dahil hindi mo malaman eh. Ano bang gusto mo sabihin? 'Di ba? Tapos yung ibang mga kongresista, medyo na-intimidate. Ayun, yun yung gusto ko sabihin kanina. Intimidated sila sa dating Pangulong Duterte. Pero sila Benny Abante, sila Paduano, walang intimidate dito. Ano? Meron niyang sinabihan dito si JJ Suarez. Si JJ Suarez, magsiupo kayo. Magsiupo kayo. Bakit? Kahit sino pa kayo, magsiupo kayo. Nasa hearing kayo ng Kongreso. Di ba? Huwag ka magpa-intimidate. Ikaw yung Ikaw yung bossing sa bahay na yun eh. Kaya tingnan nyo ho, mga kababayan, nung kay Trillanes na ho, nung bumanat na si dating Senador Trillanes, ibinalik yung pag-open ng bank account, gigil na gigil po si dating Pangulong Duterte. Ano po yung naging itsura ni dating Senador Trillanes, mga kababayan? Wala lang, nginitian lang siya. Napahawak ng mic ang dating Pangulong Duterte. Gusto nang ihampas o batuhin ng mic si dating Senador Trillanes. Pero nakasmile lang pa din. Ano sagot ng dating Pangulo? Ano kapalit para pirmahan ko? Sampaling kita in public? Sumagot pa din si Trillanes. Ngayon gusto mo. Kapalit yung pagpirma mo doon sa waiver. Papasampal po, mga kababayan. Bahay mo yun eh. Huwag mo payagan yung big bad wolf na bastusin ka. Generally, gano'n naman yung nangyari. Kumpara halimbawa sa Senate. Para si Paduano, di ba? Si Paduano yung una na gano'n, talagang galit na galit eh. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng magmura, hindi ka pwedeng magtaas ng boses, hindi ka pwedeng magtanong. No? Ilagay mo sa lugar. Yun yung kaibahan sa Senado. Kasi nga, bahay nila yun. Di ba, mga kababayan? Bahay nila yun. May mga dapat silang itanong. Sila yung iniimbestigahan. Di ba? Yun nga lang po, mga kababayan. Hindi ko, binibira yung Quadcom. Okay sa akin yung mga young guns. Okay sa akin ang young guns. Walang problema. Kaya lang, nung medyo kay dating Pangulong Duterte na, yun na yung kaharap nila, wala, medyo sabihin na natin, wag naman sabihin tumiklop, medyo nag-slow mo sila at tipo bang parang yung mga gusto nilang itanong na malalalim, hindi nila maitanong. Mga boss. Hindi kagaya nila Benny Abante. Rektahan, straight to the point, no? Nila Paduano, nila Fernandez, ni sino pa ba nandun? Basta yung mga yon, yung matatanda doon. So Senado, pinayagang bastusin sila yung institusyon Hindi naman yan yung yun sa Senado, no? Yung PI kayo, PI, ganito. Yung puro PI ang dating Pangulong Duterte doon sa Senado. Hinayaan lang nila Jingo Estrada, hinayaan lang nila, sino ba yun? Yung mismong nangangalaga ng hearing, si Pimentel. Diba? Nandiyan si Binoy, wala din. Ako, dapat mga kababayan, kahit alam na nila Binoy, nakakampi nila si dating Pangulong Duterte, sila Bato, hindi pa din po nila hinayaan dapat yun, na mabalasubas ng dating Pangulong Duterte yung Senado. Ano po? Dapat unang-una sila na yung nagpatahimik doon. In a nice way, no? Sila Binoy. Wala. Hinayaan lang. Kaya ako kay Binoy, nako, nakakawalang gana yung tao na yan.